Amen. Salamat sa Panginoon. Ngayon ay araw ng Biyernes. Huling araw ng ating devotion. Praise God sapagkat nakabot ulit tayo ng Friday. Ayaw mo na imawit ng It is good to remember. It is good to remember the goodness of God. It is good to remember the goodness of God. It is good to remember. It is good to remember. The goodness of God. It is good to remember the goodness of God that saved my soul. He saved my soul and healed my broken body. He came to die just to set us free. It is good to remember the goodness of God. Kagandang alalahanin sa Tagalog. Kagandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Kagandang alalahanin, kabutihan ng Diyos, tinubos niya. Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kagandang alalahanin, kabutihan, tinubos niya, hallelujah, praise God. Tinubos niya aking kaluluwa, salamat po, pinagaling aking karamdaman, kagandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Tinubos niya, may isa pa. Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kagandang alalahanin, Lord, hallelujah, kabutihan ng Diyos, kagandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Kagandang alalahanin, kabutihan, minsan pa, kagandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Kagandang alalahanin, praise God, kabutihan ng Diyos, hallelujah, glory. Puri nga tayo sa Panginoon, hallelujah, alalahan natin yung kanyang mga kabutihan sa atin, hallelujah, glory. Salamat po sapagkat tinubos mo kami, salamat po sapagkat nagpakahirap kayo sa amin, salamat po sapagkat inibig mo kami, salamat yung sa inyong kahabagang, glory, hallelujah, praise you Jesus, glory, Lord, salamat sa inyo Panginoon.
Hallelujah. Ngayon ay nasa panibagong kapitulo na kami. Lord, thank you, Lord. Salamat po, Holy Spirit. Salamat po sa inyo. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Salamat po sapagkat itinawid nyo kami, Panginoon. Bawat kapitulo, every chapter, every verse, Lord, nandiyan kayo. Salamat po sa iyo. At today yan. Hallelujah. Napakabuti niyo po, Ama. Amen. Maraming salamat po sa umagang ito na ginising niyo ang bawat isa, Ama. Dalangin po namin, nagisingin niyo po ang bawat isa Yes, sa isipan, Ama, at maunawaan namin ang inyong salita, Ama. Isantabi po muna namin lahat ng gagawin namin Yes, ngayong Lord. araw na ito, Ama, at pakinggan namin ang inyong salita, Ama. Yes, Lord. Ang pagfokusan muna namin ngayon, Ama, ay ang inyong salita, Ama. Maraming salamat po. Gabayan niyo po ang magsasalita, Ama. Kayo po ang makita, hindi siya, Ama. Yes, Lord. Ganon din po ang mga makikinig, Ama. Itatak niyo po ito sa aming isipan, Ama. At gamitin po namin ito sa aming buhay, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Magandang umaga po kila Brother Ivan Tataro, Brother Alan Rocreo, Sister Raquel Marboneta, Sister Marlene Libon, Sister Anita Katimbung, Sister Gina Yen, Sister Olive Martinez, Auntie Rosalie Laksigan, Sister Josefina Lumapad. Magandang umaga. Amen. Salamat sa Panginoon. Tayo ngayon ay nasa chapter 12 na. Salamat sa Panginoon. Nasa mahigit kalahati na tayo. Salamat sa Diyos sapagkat siya nagkagawid sa atin. Salamat sa kanyang mga pahayagan na dumarating sa atin. Kalahati na lang. Hindi ko alam kung kailan tayo matatapos sa John. Pero pagkatapos sa John, nagpe-pray ako kung first, second, and third John, Oro Pilimon, yung Pauline Epistle, at pray lang. O kaya, targetin natin yung Genesis. No, yung first book. Kaya, pray lang. Hindi ko alam. Kasi ang gusto ko, matutunan natin yung 66 books. Yung kabuuan. Kaya salamat sa Panginoon. Basahin natin yung ating text. John chapter 12 verse 1 to 8. Verse 1, 6 na araw bago sumapit ang pista ng Paskwa, si Jesus ay nagpunta sa Betanya, ang bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Verse 2, isang hapunan nang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Verse 3, kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang amoy ng pabango. Verse 4, ito'y pinunan ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, verse 5, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. Verse 6, sinabi iyon ni Judas, hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at ninanakawan niya ito. Verse 7, ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya. Hayaan ninyong gawin niya ito bilang paghahanda para sa paglilibing sa akin. Verse 8, habang panahoy kasama ninyo ang mga mahihirap, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Ang topic po natin sa umagang ito ay He is my everything. Amen. Salamat sa Panginoon. Alam nyo, may kanta yan eh. He is my everything. Ngayon ko lang naalala. He is my Lord. May kanta yan eh. Sinuunang kanta, pero ngayon ko lang naalala.
Nakakatawa kasi pag sinabing He is my everything, siya ang lahat sa akin. Amen? Sa verse 7 ay sinabi ng Panginoon, hayaan nyo siya. No? Sa rami, verse 7 nga. Verse 7, ngunit sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya. Hayaan ninyong gawin niya ito bilang paghahanda para sa paglilibing sa akin. Amen. Parang nag-premonition na. Tama ba yung term ko? Premonition? No? Nagpahiwatig na ang Panginoon. Pero walang alam doon si Maria. At dyan ay maintindihan natin kung ano yung nais sabihin ni Maria sa kanyang mga pagkilos. Kaya sa chapter 12, meron uling tatlong karakter dyan. Una, sino? Si Maria. Actually, nandiyan sila Lazaro no? Dahil nagkakain na sila. Kaya ang karakter dyan, si Maria, si Marta, no? Si Lazaro, at yung mga tao, starring si Judas, no? At si Jesus. Kaya, habang binabasa ni Ate Angel yan, sabi ko nga, no, dyan na, inumpisa na naman nag-umpisa na naman si Judas. Pero, pinipilit ko na sikapin na wag na muna natin pag-usapan si Judas. No? Baka magalit Judas not pay. Sino ba mahilig ditong hindi magbayad sa jeep? So, okay, iduduktok natin yung chapter 11. No? Sa verse 12. Sa verse 53, ungkatin mo natin, iduktok natin. Sa rami, verse 53. John 11 verse 50. John 11 verse 53 and 54. Mula noon, pinag-isipan na nila kung paano maipapapatay si Jesus. 54, dahil dito, si Jesus ay hindi na hayagang naglingkod sa Judea. Sa halip, siya ay nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon muna tumigil kasama ng kanyang mga lagad. Uulitin ko, ang Panginoon ay hindi na hayagang lumalabas sa ngaral. Bakit? Kasi nag-iintay na lang siya ng oras. Kasi malapit na siyang mamatay. Di ba sa verse 7 ng chapter 12, nag-premonition na siya. Nagpahiwati na siya. Kasi malapit na siyang pumunta sa Jerusalem. Anong tagpo yun? Yung triumphant entry. Yung purihin. No? Purihin yung mga Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Yung mga tao ay naglalapag ng palmera, mga balabal, panyo, no? Talang hail to the King of Israel. No? Yan yung mga susunod na tagpo. Pero dito sa ating binasa kung magbabalik tayo sa chapter 11, iduduktok natin ay lumayo na siya sa mga tao. At siya nagpunta sa ilang. At siyempre, katapos-tapusan, siya na doon sa bahay ni Lazaro. Saan yun? Sa Betania. Nung siya lumayo na sa maraming tao, sa mga Pariseo, ay bumalik na siya doon sa, hindi pala bumalik, nagpunta siya sa bahay ng mga kaibigan niya. Kaya, babasahin natin ang chapter 12, verse 1 to 5. Sarami. Verse 1 ng chapter 12, 6 na araw bago sumapit ang pista ng Pasko, si Jesus ay punta sa Betania, ang bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. 2. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Okay. So dito, makikita nyo, habang binabasa nyo yung chapter 12, nasa bahay sila ni Lazaro, ng kanyang mga kaibigan, ni Marta at ni Maria. Hindi ko lang alam kung talagang naghanda ng pagkain yung magkakapatid dahil sa ginawa ng Panginoon. Ano yung ginawa ng Panginoon? Binuhay niya si Lazaro. Anong chapter yun? Anong chapter yun? Chapter 11.
binuhay niya si Lazaro. At nagkaroon ng marahil salo-salo. Kaya tuloy sa rami. Verse 3, kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang amoy ng pabango. Amen. Amen. Wait lang. So dito, saan galing yung langis? Sa katas ng nardo. Siyempre, pag niresearch natin yan, kung ano yung nardo, wag mo natin pag-usapan yun. So nagbuhos si Maria ng pabango. Saan? Sa paa ng Panginoong. Pakiulit nga yung ulit mong binasa. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok. Humalimuyak sa buong bahay ang amoy ng pabango. Amen. So dito, ay mauunawaan natin na kung bakit ginawa ni Maria yun. Bakit niya ginawa yun? Nagbuhos siya ng pabango. Isang bote raw. Pakita rin sa amin. Verse 4, ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, 5, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. Amen. So dito makikita niyo yung value ng ibinuhos niyang pabango. Bakit kaya pabango? Siguro dahil ginagamit kaya yun ni Maria, no? May value. Sabi sa ibang salin, ay yung ibinuhos niyang pabango ay katumbas ng 1 taong sweldo. Kaya base sa ibang salin na nabasa ko, ay nasa 300 silver o pilak. Kaya kung i-analyze natin yan, ay parang ang sweldo ng tao ay 1 pilak araw-araw. No, yung minimum wage nila. Parang 1 silver per day. Kaya kung 1 taon yun, 300. Tama nga kasi hindi man lahat 30 days eh. Usually kasi ang pasok ng tao, 24 days lang. So, tama nga, 1 silver kada araw ang sweldo. Ibinuhos daw yun ni Maria yung halaga ng pabango. At pinunasan niya ng kanyang buhok. Imagine nyo mga kapatid, nung time na yon, ang mga tao hindi nagsasapatos, sandalias. Siyempre, hindi mo naman sabing kinaugalian ng mga Hudyo na naghuhugas ng tubig. No? Sa kamay at paa. At siyempre, hindi man lahat na nalilinis yun eh. Pero itong ginawa ni Maria, ay kakaiba to. Alam nyo, bisan nga, pag iniisip ko yung value ng ibinuhos niya na pabango, hindi nga siya kayamanan. Hindi talaga mayaman si Maria at Martha at Lazaro. Bakit? I-quote natin yung John 19:39. Tingnan nyo ang pagkakaiba nito. Parang pabango ito. Pero mas marami. John 19:39. Verse 39, kasama rin niya si Nicodemo, ang taong nagsadya kay Jesus isang gabi. May dala siyang pabango, mga 30 kilong pinaghalong mira at alo. Amen. So anong senaryo yan? Yan yung patay na ang Panginoon. Ililibing na ni Joseph Arimatea at ni Nicodemo. At si Nicodemo, naghanda ng pabango. Sa ibang salin, 75 pounds. Yung timbang. Sa Tagalog naman, 30 kilos. Ibig sabihin, marami. Mahal. So si Nicodemos ay may kaya. No? Si Nicodemos, sino yun? Yun yung Pariseo na pumunta sa Panginoon ng lihim. No? Sa John chapter 3. So, binuhos daw yung Nicodemo. Mayaman si Nicodemo. Kaya,
Kung babalik tayo doon sa John chapter 12, sa binasa ni Starami, pakiulit po nga Starami, sa verse 4. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, 5, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. Nang hinayang si Judas. Kunti ko na ikukot yan. Hindi mo na natin si Judas pag-uusapan. Pero gusto kong ikot yan ng konti. Maraming ganyan mga kapatid. Sino si Judas? Apostol ng Panginoon. Ano pa? Treasurer. Mother, ingat yaman. No? Ingat yaman. Treasurer. Ano daw ang ginagawa ni Judas? Ninanakawan niya ang offering. So, nagkaroon ng panghihinayang si Judas. Doon sa ginawa ni Maria. Nanghinayang siya. At ano suggestion ni Judas? Ibenta na lang at ibigay sa mahirap. Hindi naman siya kinontra ng Panginoon eh. Sa isang banda, tama yung suggestion ni Judas. No? Pagpaiiralin natin yung kaisipan natin, no? Yung mga kaisipan ng mga religious leader, mga religyoso, yung kaisipan nila, kung paiiralin natin, sa isang banda, tama si Judas. Ibigay sa mahirap, mag-charity. Pero kung paiiralin natin yung mga nagmamahal sa Panginoon, mali yun. Ulitin ko. Kung paiiralin natin yung mga nagmamahal sa Panginoon, yung kaisipan ng mga nagmamahal sa Panginoon, mali yung suggestion ni Judas. Nawaan niyo ba? Nahabol niyo ba ako? Sana nga. Kasi, maunawaan natin yon, yung ating pinag-uusapan, hindi lahat na nagmamahal sa Diyos ay mahal nga nila ang Diyos. Hindi lahat ng pumupunta sa simbahan at sinasabi nilang mahal nila ang Diyos ay mahal nga nila ang Diyos. Mga kapatid. Kaya, dito maunawaan nyo na nagkaroon ng matinding panghinayang si Judas pero hindi yun ang motibo niya. Kasi bakit? Wala siyang makukupi. Amen? Idib natin yung usapin na yan. Susunod na yan. Balik tayo sa verse 3. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang amoy ng pabango. Amen. Alam niyo ba mga kapatid, sa babae, napakahalaga ng buhok. Yan yung kanyang glory. Yung lambong, sabi nga sa 1 Corinthians 11:15, meron pa tayo, no? No, wag na lang. Sabi sa unang Korinto ni Pablo, yung buhok daw ng babae, kasi kami wala ako niyan eh. Wala ako niyan. Yun daw ang pinaka-glory niya. Yung nagbibigay sa kanya ng, hindi ko alam kung tama yung term ko, alindog. Ito po ang 1 1 Corinthians 11:15. Ngunit karangalan naman ito ng babae sapagkat ibinigay sa kanya ang buhok bilang pantakip sa kanyang ulo. Amen. Kasi pag nakakita kayo ng kalbo na babae, hindi normal. Ano ba itsura na siyang pagkalbo? Imagine ninyo. Siguro para na sa Ajax yan. Hindi bagay. Sa akin, walang dating yan. Marami nagsasabi sa akin, uy, kalbo ka na. Kalbo talaga na. Nakita mo na nga, inuulit to pa. Diba? Maraming nagsasabi ng itsura ko. Wala nang dating sa akin yan. Kasi alam ko rin itsura ko nung may buhok ako. Pero dito makita nyo, ang sabi sa unang Korinto, karangalan daw ng babae. Mga kapatid, kung babalik tayo sa verse 3, yung ginamit ni Maria na pinampunas niya sa buhok, na pinampunas niya yung buhok niya sa paa ng Panginoong Hesus, siguro may konting alikabok yun. Hinayaan niyang madumihan yun. Binuhusin niya ng pabango. Nagkaroon ng panghinayang si Judas. Mga kapatid, hindi ko maintindihan
nagpapasalamat, tinatanong ko nga si Tarami kagabi, bakit kaya ginawa ni Maria yun? Ano yung sagot mo, Tarami? Marahil bilang pagsisisi sa kanyang pagdududa. Marahil bilang pagsisisi sa kanyang pagdududa. O marahil naman ay nagpapasalamat siya. Yung kaya ang tumimo sa puso ni Maria. Dahil masaya siya dahil nakasama niya uli si Lazaro. Yung kaya ang naintindihan niya. Dahil, mga kapatid, tingnan nyo, ibinuhos niya yung pabango, pinunasan niya. Hindi ko alam kung mayroon pang pagluha yun. Dahil sabi sa ibang salin, ay bungod sa pabango, ay marahil mayroong pagluha yun. Hindi ko na nakuha yung sa Matthew. Mayroong pagluha yun. Umiiyak siya. Bakit? Para gawin ng isang babae yun, hindi na matinding pasasalamat yun. Lord, salamat sa inyo. Binuhay mo si Lazaro na aking mahal. Matinding pagsusumamo yun. Usually, pag nagsusumamo ka, marahil may kailangan ka. Natugunan na yung kailangan nila Ulitin ko nagkaroon na ng katugunan yung kailangan nila. Ano yung kailangan nila? Buhayin si Lazaro. Kasi yun ang matinding kalungkutan nila Nagbigay o nagdulot sa kanila matinding hinagpis yung namatayan sila ng kanilang minamahal. Ano kaya ang nasa damdamin ni Maria? Kagaya ka ito na sagot ni Sister Ami sa akin, matinding pasasalamat? O kaya matinding pagsisisi? Kasi nagduda. O dahil siya ay nagduda? Yung kaya yung gusto niyang sabihin? Matinding paggalang? Okay, mag-suggest kayo. Yung kaya, ikot ka natin yung mga ginawa ni Martha at ni Maria sa Panginoon. Sa John chapter 11, ikot natin, verse 21. 11:21. John chapter 11 verse 21, sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po ay narito, buhay pa sana ang kapatid ko. Amen. Yun yung unang pagtatagpo nila ni Marta. Parang sinabing, Lord, late ka. Inulit kaya sa inyo ng mga devotion natin, Lord, late kayo. Kahit hindi niya tahasang sinabi. Pero ang sabi niya, late ka. May tampo ako sa iyo. Pinabayaan mo ang kapatid ko. Di ba mahal mo siya? Hindi kumibo ang Panginoon. Okay, ito yung mga 22 Daniel. 22. Verse 22, muling subalit nalalaman kong kahit ngayoy ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Anong verse yan? 22 po. Parang 21 nga. 21, sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po ay narito, buhay pa sana ang kapatid ko. Tuloy. 22, subalit nalalaman kong kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Amen. So dito makita nyo, yung unang pagtatagpo nila ni Marta, mayroon na siyang tampo, pagdududa, at mali yung mga sagot niya sa Panginoon. Tingnan naman natin yung tagpo na si Maria naman ang humarap sa Panginoon. Verse 32. John 11 verse 32. John 11 verse 32. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito at nagsabi, Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Amen. So, para ko magkapatid dyan, iisa ang sinabi. Iisa ang laman ng puso. No? Pagdududa. Tampo.
Meron kayang ganyang mga worker? Pag hindi na ibigay yung gusto nila, pag hindi na pagbigyan, nagtatampo at nagdududa, ito kaya yung pastor ko. Meron kayang ganyan? Usually marami. Pag hindi na pagbigyan, masama ang loob kay pastor. Amen. Oh, kita mo? Nagdududa. Di ba? Anong ginawa ng Panginoon? Anong ginawa ng Panginoon? Konting salita lang ang sinabi niya. Kaya, itong mabasahin natin, ito kaya yung dahilan kung bakit binuhusan ni Maria ng pabango ang paa ng Panginoong Jesus. No? Ungkatin natin sa verse 40. John 11 verse 40. John 11 verse 40. John 11, verse 40, sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin ay makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos? Amen. Nakita kaya ni Maria yung kalwalhatian ng Diyos? At ano sumunod na tagpo dyan? Nabuhay si Lazaro. Nakita kaya ni Maria? Naunawaan kaya ni Maria? Ano kayang glory ang nakita niya? Ano kaya kalwalhatian ng Diyos yun? So, balik tayo sa ating binubulay-bulay na talata. Verse 2 and 3, sa maraming pakulit. Verse 2 ng John 12. Isang hapunan ang ihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. 3. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang amoy ng pabango. Amen. So, ano yung naunawaan ni Maria? Bakit niya ginawa yun? Hindi ko alam kung paano ko i-demonstrate sa inyo yung ginawa ni Maria. Pero marahil, nakaluhod siya. Hindi na po pwedeng nakatayo siya. At hinila niya yung paa ng Panginoon at nilagay sa lamesa at binuhusan. Siguro hindi gano'n. Dahil nagkakainan sila eh. At si Marta ay nagsiserve, nagsisilbi. Dahil nandun yung mga apostol eh. At si Lazaro ay kasama nilang kumakain. Nandun yung katibayan na ang Diyos ay gumawa ng himala. Ano kaya? Mga kapatid, iyan ang maghapon kong iniisip. Ano ang naunawaan at sinabi ni Maria? Bakit ganun na lang? Alam nyo ba, pag usapin, ibang usapin yan, mga kapatid. Mababa na yan. Kasi si John the Baptist ay meron din binanggit tungkol sa sandalias ng Panginoong Jesus. Quote natin yun. Matthew 3:11. Matthew 3:11. Mateo chapter 3 verse 11. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ang siyang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi man lamang ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalyas. Amen. So dito ay sinabi ni John the Baptist, hindi man lamang ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalyas. Sa ibang salin, maging alipin. Hindi ako worthy na maging alipin ng Panginoon. Magdala ng sandalyas ng Panginoon. Sabi ni John the Baptist, sino si John the Baptist? Isang propeta. So ganun kadakila ang Panginoon. Sandalyas, sabi ni John, hindi ako karapat dapat pagdala ng sandalyas. So yung sandalyas pala, pag dinala mo yung sandalyas ng Panginoon, isang karangalan yun. Yung maglingkod sa Panginoon na isang karangalan. Pero sinabi ni John, hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang sandalyas. Mga batid, balik ulit tayo sa pinagbubulay-bulay natin.
Ano ang naunawaan ni Maria? Isa lang ang naintindihan ko. Kung bakit ginawa ni Maria yun. Pinamunas niya yung buhok niya. Hinayaan niyang madumihan yung kanyang buhok. Di ba sabi ko mga kapatid, karangaan ng babae yun. Yung deepest humility ay ginawa ni Maria. Amen. Yung matinding pagpapakumbaba, hindi deeper, hindi deepest humility. And Lord, alam ko na yung kaluwalhatian mo. May naintindihan si Maria, mga kapatid. Naintindihan niya. Manginig kayo sa akin. Gusto kong sabihin to sa inyo. Yung lahat ng mga nagsasabing mahal nila ang Panginoon at hindi nila inuuna ang Panginoon, hindi natin masasabing mahal natin ang Panginoon. Dahil kung mahal mo ang Panginoon, uunahin mo siya. Anong sabi sa Matthew? Love God with your whole heart, whole soul, and mind. Heart, yung excited ka pag ikaw ay papunta na sa simbahan. Sunday ngayon. No? Sabado pa lang, naghahanda ka na. Nagagawa nyo kaya yun? Sabado pa lang? Pag kayo ay nagtitipon, sa kayaan ang pagkukwentuhan nyo? Excited kayo. Alam mo, napakabuti ng Diyos. Kahit may pagsubok ako, okay lang. Kasi alam ko, hindi niya ako iiwan. Amen. Ganun kaya yung damdamin natin. Sabi ng iba, hindi raw natin kayang mahalin ang Diyos. Kasi ang Diyos lang daw ang may kakayahang mahalin tayo. Kaya nga biyaya ang binigay sa atin eh. Ang lagi kong tinatanong, yung talatang nasa Matthew, mali ba yun? Yun ang tanong ko. Na sabi gano'n, ibigin mo ang Diyos ng buong kaluluwa mo, buong puso mo, buong pag-iisip mo. Kasi sabi nila, hindi raw natin kayang mahalin ang Diyos. Ang Diyos lang daw ang may kakayahang mahalin tayo. Ang lagi kong tinatanong sa kanila, mali ba yung talatang yan? Yes or no lang. Kung mali ba yun? Mga batid, kung paiiralin mo yung laman mo, hindi mo kayang mahalin ang Diyos. Pero kung paiiralin mo yung espiritu mo, at papatayin mo yung laman mo, kaya mong mahalin ang Diyos. Amen. Naunawaan niyo ba yun? Kasi, ang totoo, kaya yung mga alagad ay natakot nung ang Panginoong Jesus ay inuli na. Kasi noong time na, hindi pa sila puspos. Pero nung yung mga alagad ay napuspos na, dumating na ang Espiritu Santo. Ano sabi sa Acts 1:8? At pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan upang kayo ay maging saksi ko. Mga batid, kaya yung mga alagad, kahit patayin, nagpapatuloy. Amen. Bakit? May kapuspusang dumating. Yung Holy Spirit. Kaya ang laki ng ginagawa ng Holy Spirit para magawa natin yung hindi natin kayang gawin. Kaya ang Holy Spirit dyan, gusto ka niyang puspusin. Bakit? Para maiibig mo ang Diyos. Para mahalin mo ang Diyos. Kahit buhay mo, ibibigay mo sa Kanya. So dito, kung mabalik tayo sa ating pinagbubulay-bulayan, alam niyo mga kapatid, isa lang ang dumating sa akin. Habang binupunasan ni Maria yung paa ng Panginoon ng binuhusan niya yung pabango at pinupunasan niya. At habang siya inaawat at habang siya marahil naririnig niya yung sinasabi ni Judas, sayang yan, sayang naman yan. Dapat ibinenta natin. Pero si Maria, tuloy lang, nagbubuhos siya pero panay ang punas niya. Lord, you are my everything. Kayo ang lahat sa akin. Naunawaan ni Maria, mga kapatid.
kung sino si Kristo. Siya ang lahat sa akin. Naintindihan niya. Mahal ng Panginoon yung mga magkakaibigan. At naunawaan niya, nagrema sa puso ni Maria, Lord, I love you, Lord. Ikaw ang buhay ko. Kapatid, ganun ba kayo? Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Hindi lang tayo magsimba. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip na Maria at puso niya nung habang pinupunasan niya yung paa ng Panginoon ng kanyang buhok. Na kapatid, yung buhok niya ay karangalan niya. Pero ibinaba niya sa paanan ng Panginoon. Amen. Yung karangalan ng isang tao, ibinaba niya sa paanan ng Panginoon. Naalala ko sa Revelation, yung corona na ibinigay sa kanila ng Diyos, hinubad ng mga tao, binitawan. Lord, hindi kami karapat-dapat sa koronang ito eh. Hindi kami karapat-dapat. Dahil ikaw naman nagpakahirap. Hindi kami. Kaya namin nagawa ang isang bagay dahil sa iyo. Kaya kami na magpapatuloy dahil sa iyo. Kaya hinubad ng 24 elders yung kanilang korona at nagpatira pa sa Panginoon. At sinabi niya, Lord, ikaw lang ang dahilan. It's all about you. Nakapagbibigay kami sa iyo dahil sa iyo rin galing. Nakapag-iikap po kami dahil sa iyo. Nakapag-uupanin kami dahil sa iyo. Nakapagpupatuloy kami dahil sa iyo. Amen. Hindi namin magagawa ito kung hindi dahil sa iyo. Ano sabi ni Pablo? I can do all things through Christ who strengthen me. Kaya natin nagagawa ang isang bagay. Kaya si Maria, habang pinupunas niya yun, Panginoon, ikaw ang buhay ko. Ikaw ang buhay ko. Ano sabi ni Pablo, Pilipos 1:21? For to be to live is Christ, and to die is gain. Si Jesus ang aking buhay. Mga batid, kailangan natin maintindihan. Habang tayo nasa lupa, habang tayo nag-aaral, maunawa natin, si Jesus ang ating buhay, hindi parte ng buhay natin. Ang tanong ko ngayon sa inyo, nasaan si Jesus sa puso nyo? Anong bahagi siya ng buhay nyo? Ano sabi sa Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God. Mga kapatid, yung mga nagsasabing mahal nila ang Panginoon, dapat inuuna mo ang Panginoon. Wala siyang kaagaw. Hindi pwede siyang mapalitan sa trono niya sa buhay mo. Kahit asawa mo, kahit anak mo. Dahil ang Diyos ay Diyos. Amen. Sa Kanya galing ang mabuting asawa, sa Kanya galing ang mabuting anak, kaya wala siyang kapalit sa pwesto niya. Siya ang una sa lahat. Kaya sabi ni Maria, Panginoon, hindi dahil binuhay mo si si Lazaro. Hindi dahil sa binuhay mo si Lazaro. Hindi dahil nakita namin ang himala mo. Naunawaan ko, ikaw ang buhay ko. You are my everything. Kaya ang topic natin, He's my everything. Alala ko yung kanta ni Sandy Patty. Ano yun? He goes beyond my highest hope. He goes beyond My Ayan. highest hopes my highest and fondest and dreams. finest Is dream. everything He's everything that my soul ever longed for. Everything He promised and so much more. is More than amazing, more than marvelous, more than miraculous, could ever is be. more than wonderful. He is more than That's wonderful. what Jesus is to me. That's what Jesus is to me. Yung mas mataas
ka, Panginoon, sa pangarap ko. Amen. Mas mataas ka sa pag-asa ko. You are my everything. Lord, naunawaan ko, you are my everything. Wala pala ang lahat kung wala ka. Amen? Yun ang naintindihan ni Maria. Maria, ano sabi sa verse 40? Pag-ulit sa rami. John 11 verse 40. Verse 40 ang sabi, sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Amen. Maria, kung mananampalataya ka sa akin, makita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Nakita ni Maria, naunawaan niya, tumimo sa puso niya, nagrema. Ang glory ng Panginoon, hindi ko maunawaan. Alam niyo ba mga batid, hindi ko rin maunawaan. Yung iniwanan ng Diyos sa langit, ibinaba niya yung kanyang sarili. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nakatulad sa mga tao na kanyang alipin. Hindi ko maintindihan yan. Hindi mabubuo basta sa isip ko. Kasi pag minabasa ko ang Revelation, kung ano ang ginagawa ng mga anghel sa Panginoon, pinaparangalan si Jesus. Kasama ng Ama. Sa kanyang karangalan, kapangyarihan, kaluwalhatian, magpakailanman. Sabi ng 24 elders, Amen. Tapos sinubad niya. Kaya sabi ni Maria, Lord, ikaw ang buhay ko. Habang pinupunasan niyo yun, mga kapatid. Sana tayo na nagsasabing, mahal natin si Jesus. Una siya sa buhay natin. Kaya nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi yung material na bagay lang, hindi pinansyal na bagay yan. Pag inuna mo ang Diyos, ipararanas niya sa iyo yung kakaibang karanasan. Dadagdagan ka pa niya. Pag mahal mo talaga ang Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo. Siya yung excited ka. Sunday, excited ka. Kaya ano ba sinasabi ko sa inyo? Bago magsimula ang service, ayoko na ng kwentuhan. Ihandaan nyo na ang inyong espiritu. Haharap tayo sa Panginoon. Tapos pag oras na, aawit tayo. Hindi ka man lang handa. Yan dahilan. Kumahal natin ang Panginoon. Siya ang una sa buhay natin. Naalala ko si Sir Paul, magkausap kami bago siya pumunta ng Taiwan. Hindi pa siya nagpupunta ng Taiwan. Nung maghihiwalay na kami, nagpa-picture nga kami. Lagi niya sinasabi sa akin na, pag matagal na, konti na lang kwentuhan. Kamustahan na lang. Tapos, mga ano lang, ilang istorya na lang. Lagi niya sinasabi sa akin yun. Bakit? Kasi ang gusto niyang pag-usapan natin ay yung Panginoon. Kaya maunawa natin mga kapatid, yung kakaibahan ng ginawa ni Judas at ni Maria. Si Judas, nagkaroon ng panghihinayang. Si Maria, hindi inawat ng Panginoon. Hayaan niyo siya. Walang alam si Maria sa mangyayari sa Panginoon. Yung premonition. Walang alam si Maria. Hindi niya naiintindihan yun. Ano sabi ng Panginoon? Yung mga mahihirap, lagi nyo nang kasama. Samantalang ako, hindi nyo laging kasama. So yung ginawa ni Maria ay pagpapakita na talagang una na ang Panginoon sa buhay niya. Hindi dahil binuhay si Lazaro, kundi talagang ang buhay niya ay ang Panginoon. Tingnan niyo si Judas. Ano ang kaisipan ni Judas? Ganyan ang mga kaisipan ng mga religious leader. Kasi bakit? Leader si Judas eh. Maraming mga naglilingkod sa Panginoon. Ang inuuna nila, ang ministeryo.
ministry. Kalimitan sinasabi ng mga pastor, many pastor, preacher, teacher, evangelist are busy for the kingdom of God, not for the king. Mga kapatid, relasyon ang binigay sa atin ng Panginoon. Di ba? Naalala ko kami ni Sister Cathy noon kami bago-bago pa lang, hindi matapos-tapos yung aming pagpapalitan ng love letter. Excited kami. Yung love letter niya, aaminin ko sa inyo, yung binasa ko sa umaga, araw-araw binabasa ko, yun at yun din lang naman yun. Bago matulog, babasahin ko yung sa gabi. Yun at yun lang din. Excited ka. Ewan ko na kung excited si Sister Cathy sa akin. Di ba? Tamad ako magsulat eh. Kaya tontuwa ako kasi magsulat niya dahil mahaba. Maganda ang sulat niya nun eh. Tontuwa ako. Merong kilig. Mga kapatid, kayo ba sa Panginoon may kilig pa? Lord, pagising nyo ng pagising nyo sa pagtulog, I love you Lord, good morning. Siya ang laman ng isip mo. Lord, salamat po. Good morning sa iyo. Dahil kita. Nasabi niyo ba yun sa Panginoon? Mga kapatid, may relasyon tayo sa Panginoon. Huwag niyong kakalimutan yan. Romans chapter 5 verse 5, pakabasa. Okay. Daniel. Roma chapter 5 verse 50. Verse 1 na lang. Roma chapter 5 verse 1. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Mapayapang relasyon. Sabi sa ibang salin, ugnayan. Na kapatid, huwag niyo kakalimutan, kamusta na ang relasyon niyo sa Panginoon? Kagaya kaya ng damdamin ni Maria. Lord, yung naunawaan niya, binaba niya yung kanyang karangalan. Pag ang Panginoon ang kaharap niya, walang karangalan. Kalimitan sinasabi ng mga pastor, preach the word, not your title. Ganun kaya ang nangyayari? Preach the word, not your title. Hindi, pag nakinig ka, title naman eh. Ang narinig ko eh. Mga kapatid, sa harapan ng Panginoon, mas iniibig ng Panginoon, mas pinahalaga ng Panginoon ang nagpapakumbaba. Laging sinasabi ito ni Sir Paul sa akin, pag pumunta tayo sa Rasak, hindi natin daladala kung sino tayo. Daladala natin yung pagkauhaw natin sa Panginoon. Amen? Kaya, dito ako magtatapos, tutuloy natin sa Lunes. No? Mga kapatid, kagaya ni Maria, naunawaan niya, Lord, you are my everything. You are my life. Ikaw ang aking buhay. Naintindihan niya, Lord, ikaw pala ang buhay ko. Ikaw pala ang pag-asa ko. At wala akong magagawa kung wala ka. Napakabuti mo. Inunawa mo kami, nung kami ay nagdududa. Nasasaktan ka pala pag nagdududa kami. Kaya nabagabag ang Panginoon. Yung pala ang tugon ng Panginoon sa mga nagdududa sa Kanya. Yung mga karelasyon niya nagdududa sa Kanya. Yung mga karelasyon niya na nagdududa sa Kanya. Yung pala ang tugon ng Panginoon, nasasaktan siya, nalulungkot siya. Kasi without faith, we cannot please God. Hindi natin siya magbibigyan ng kasiyahan, ng kaluguran. Hindi tayo kalulugdan ng Diyos kung tayo ay nagdududa. Kaya sana, tulad ni Maria, gawin natin buhay si Jesus. Amen? Ang gandang alalahanin. Sister Cathy. Kay gandang alalahanin, Lord. Kabutihan ng Diyos. Hallelujah, patawad po, Panginoon.
Gandang alalahan ng Jesus, Lord. Tinubos niya, Lord. Tinubos niya. Salamat po. Aking kaluluwa, Ikaw ang buhay namin. pinagaling aking karamdaman. Kay ganda Kayo ay ma'am. alalahanin. Hallelujah. Salamat sa bagong buhay. Kabutihan Ng Diyos, tinubos niya. Glory, hallelujah. tinubos Salamat po sa bagong buhay. Hallelujah. Ikaw ang buhay namin. Galing aking karamdaman. Kay ganda You saved my soul. Glory, hallelujah. He saved my soul and healed my broken body. He came to die just to set us free. Pakawalan mo kami, Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga pagdududa. Patawarin mo kami, Lord God. It is good to remember. It's good to remember the goodness of God. For the last time, it is good to remember. It's good to remember the goodness of God. Hallelujah, hallelujah. Magpulit tayo sa Panginoon. We praise your name. Yung ginawa niya para sa atin. Lord God, katulad ni Maria, naunawaan namin, naintindihan namin na kayo po ang buhay namin. Hindi parte ng buhay namin. Kayo ang buhay namin, Lord. Lord, kayo ang pag-asa namin. Katulad ng 24 elders, ibinaba nila ang kanilang korona at lumuhod sa inyo, nagpatira pa. Hallelujah, at kailangan karapat-dapat nasambahin at parangalan. Oh, Jesus. Sister Cathy. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Jesus, turuan mo kami, Panginoon, na mabuhay, na laging ikaw ang una, Panginoon, na laging ikaw ang aming hinahanap, na hindi magkaroon kami ng pakiramdam na hindi namin kayang mabuhay nang wala ka. Hindi pag nandito lang kami sa presensya mo, sa gawain mo, nasasabi namin ito. Tulungan mo po kami na bawat pangarap namin, bawat galaw namin, bawat gagawin namin sa maghapon, kayo, Panginoon, ang aming nais maabot o malugod, Panginoon, o maipahayag namin sa inyo, Panginoon, yung aming pag-ibig sa inyo. At Lord, kung kulang pa, Panginoon, tulungan mo kami na hanapin ka, tulungan mo kami na ibigin ka ng lubos, Panginoon, ng aming buong puso, isip at lakas. Salamat sa inyo, O God. Tulungan niyo kami, Panginoon. Wala po, kahit ito hindi namin kayang gawin o ibigay sa inyo, maliban kayo ang magbigay rin ito sa amin. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyong mensahe. Tulungan niyo kami na maging tapat sa inyo, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na kayo po ang patuloy na gumawa sa buhay ng bawat isa ni Pastor Jim, ng devotion na ito. Salamat sa inyo. Kayo lang po ang mataas. Matapos na naman po ang isang linggo. Kayo po ang mabiyayang nagkaloob ng mga mensaheng ipapahayag, Panginoon. Kaya sa inyo lamang ang papuri at kadakilaan at pasasalamat, O God. In Jesus' name, we praise your name, Lord. Amen. 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 Maraming salamat po
sa bawat isa. Tunay pong Diyos ang dapat manuwalhati. Salamat po sa mga nakikiisa. Amen. Kagaya ni Sister Nora de los Santos, Sister Cherry Pimentel, Fernand Rayo, William Villacorta, Morena Mateo, Sister Chrysel, Faustina Robero, Brother Julio Sales, Elenita Aranduque, Sister Rachel Nopre, Rizaldine Perez, Nojido, Nympha Restor, Pastor Jojo Terwell, Antoinette Lanica, Dominga Castro, Perry Chris Claudio, Lena Hena, JC Gardose, Anessa Romero, Ude Velasco, Jenny Moncano, Sister Telma. Magandang umaga po sa inyo. Blessed weekend at tayo po muli magsama-sama sa Lunes ng umaga alas 5 po. Tapat po ang Diyos.